Samantala, tiyak na na-miss nyo ang payong legal ng aming resident lawyer na si Attorney JJ Atienza. Kaya narito na naman ang isang panibagong kasong idinulog sa kanya sa bisig ng batas. Si Alina ay ikinasal sa kanyang boyfriend noong 2003 sa City Hall ng Maynila. Napilitan daw lang siyang magpakasal sa boyfriend niya noon dahil nagbanta raw ito na kapag hindi nagpakasal sa kanya ay magpapakamatay ito. Isang linggo matapos daw sila mag-usap ay sinabihan siya nito na makipagkita sa kanya sa isang palapag ng City Hall. Doon nga ay naganap ang kasal. Hindi naman daw sila tumira sa iisang bubong matapos ang kasal nila. Sa katunayan nga daw hanggang ngayon ay hindi pa sila nagkikitang muli. Noong 2007, nagpakasal si Alina kay Alex. Mayroon na silang 2 anak. Noong isang buwan, laking gulat niya nang nakatanggap siya ng isang private message sa isang social networking site mula sa dati niyang boyfriend at nag-attach pa daw ng NSO copy ng kanilang marriage contract. Sinabi daw nito sa kanya na dapat ay iniisip niya ang kapakanan ng kanyang mga anak. Pinagbantaan daw siya nito na sasampahan ng kasong adultery dahil nagpakasal ito kay Alex, gayong kasal pa daw ito sa kanya. Itinatanong ni Alina kung may basihan daw ba ang dati niyang karelasyon, gayong hindi naman daw sila nagsama bilang mag-asawa simula pa noon. Alina, kahit pa sabihin mo na hindi kayo nagsama sa iisang bubong ng iyong ex-boyfriend at kahit pa makakita ka ng ebidensya na ang kasal na ginanap noon ay hindi naaayon sa batas, ang ikalawang kasal na iyong pinasok ay wala pa ring bisa. Ayon sa napakarami ng kasong kahalintulad na nadesisyonan na ng Korte Suprema, maaaring makasuhan ng adultery ang babae at ang ikalawang napangasawa nito kung mapapatunayan na ang babae ay kasal pa rin at ang lalaki ay alam na ang pinakasalan ay may existing pa na kasal mula sa ibang lalaki. Sinasabi nga sa Article 333 ng ating Revised Penal Code, ang sinumang babaeng kasal na magkakaroon ng relasyong sexual sa ibang lalaki at ang lalaking nakipagrelasyon sa babaeng may asawa ay maaaring makasuhan ng adultery kahit pa matapos ito ay mapawalang bisa ang naunang kasal. Sa ating kasing batas, ang kasal ay maaari lamang mapawalang bisa kung ito ay formal nang idineklara ng korte. Maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo sa Telebisyon ng Bayan. Tandaan lamang na ang aming opinyon ay base sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin. Maaari kayong lumapit sa inyong abogado tungkol dito. Mag-email lamang sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza po, ang inyong bisig ng batas.